Una sa lahat, ang dapat sana'y masayang water adventure na uwi sa disgrasya sa isang resort sa Olango Island sa Lapu-Lapu City, Cebu. Sa halip na tumilapon sa tubig, sa inflatable jumping balloon bumagsak ang babaeng turista. Agad siyang sinakluluhan ng resort staff nang hindi na siya umahon sa tubig. Dinala siya sa ospital pero matapos ng isang linggo ay binawian ng buhay. Ang buong detalye, abangan maya-maya lang. Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. Modus para sa love scam, bistado sa loob ng Pogo Hub sa Pampantarlac at Porac, Pampanga. Sona ni Pangulong Bongbong Marcos, sasabayan ng transport strike ng Grupong Manibela. Hanging habagat na pinalalakas ng bagyong Karina, patuloy na nagpapaulan. Bilang ng patay sa ilang lugar sa Mindanao, nadagdagan pa. Bodega ng isang online shop na sunog sa Quiapo, Maynila. 3 sugatan. Babaeng nagbenta umano ng nako na sasakyan, nasa kote ng mga pulis sa Lucena City. At kwento ng tagumpay ng Nation's girl group na BINI ipapakita sa isang bagong documentary series. Paiibigin ka hanggang mahututan ka ng pera. Yan ang nabistong modus ng mga trabahador ng ni-raid na Pogo Hub sa Pampanga at Tarlac. Gamit pa nila sa love scam ang isang studio sa loob mismo ng Pogo compound. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawi. Ibinunyag ng mga otoridad ang talamak na love scam sa mga iligal na Pogo Hub sa Pampanga at Tarlac. Base sa tinatawag nilang package story, magpapakilala ang isang babaeng Pogo worker turned scammer sa kanyang biktima. Karaniwang target ang mga lalaking edad 35 pataas na taga-Amerika at Europe. Pinupuntirya raw ng mga scammer ang mga single, hiwalay sa asawa at mga taong may emotional problems. Magpapanggap siyang mula sa isang broken family pero nagsumikap na makaahon sa hirap. Sasabihin din daw nitong nag-aral siya sa Singapore at lumipat sa Malaysia para magsimula ng bagong buhay. May training room sila eh. Tuturuan ka paano ka gumawa ng yung package story na yan. Nag-assume sila ng character. Halimbawa, si Brenda ganito, nag-aaral, wala na siyang nanay, may negosyo siya. Basta pakyut ang storya. Magpapadala pa raw ang scammer ng mga larawan mula sa iba't ibang bahagi ng kanyang bahay. Pero ito pala, set up lang sa loob mismo ng Pogo compound. May mga nakahanda na rin umanong larawan ng mga babae at mga pagkain na ipadadala sa biktima. Sa oras na mapaibig na ang target, aayain na ito ng scammer na mag-invest sa cryptocurrency. Ito ay isang virtual asset na pwedeng gamitin pambili ng mga produkto at serbisyo. Ginagawa umano ito ng mga Pogo worker sa tulong ng mga psychology expert. Kasi tinitingnan nila kung saan ka weak, ang weak point mo is yung sawi ka sa pag-ibig. O kaya ang weakest point na nakikita nila sa'yo dahil sa nakalagay sa profile mo, ikaw ay beauty, di ba? Naghahanap ka ng kalinga. Hanggang 18 oras daw ang trabaho ng mga scammers sa loob ng isang araw. Sa oras na hindi maabot ng empleyado ng Pogo ang kota sa panloloko, dito na siya dadalhin sa loob ng torture room. Kung naisipan naman niya na umalis na o mag-resign sa loob ng Pogo compound, kinakailangan niya magbayad ng 150,000 pesos hanggang kalahating milyong piso. Kahapon nagtipon sa Clark, Pampanga ang mga kawani ng mga lokal na pamahalaan, maging ang mga opisyal ng Department of the Interior and Local Government at iba pang mga ahensya para bumuo ng Task Force Contra Scam Farms. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Sa ibang balita, nakipagsabayan naman ang FA-50 fighter jets ng Pilipinas sa Open Day ng Pitch Black exercise sa Darwin, Australia. Libo-libong turista ang nabigyan ng pagkakataong makita ng malapitan ang mga fighter aircraft. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Sa pambihirang pagkakataon, binuksan sa publiko ang Royal Australian Air Force Air Base dito sa Darwin, Australia. Libo-libong turista ang malapitang nakakita sa mga naglalakihang aircraft sa Open Day na bahagi ng Pitch Black exercise.
Tampok dito ang mga fighter jet mula sa iba't ibang bansa na ilang araw nang lumilipad sa himpapawid para magsanay. Gaya na lang ng Australia, France, Germany, India, South Korea at Thailand. Ilan sa mga turista nakapasok pa sa loob ng ilang military planes. Kaya sinulit na ang pagpapapicture. Pero mas espesyal ang araw na ito para sa Pilipinas. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, kasama sa static display ang ating FA-50 fighter aircraft. Kung anumang meron tayong kasangkapan para sa ating Armed Forces of the Philippines or the Philippine Air Force ay kayang makipagsabayan. Kaya ang mga Pinoy na bumisita, proud na proud. Pamalas po natin yung mga kakayan, mga aeroplano po natin, at the same time yung mga skills po ng mga piloto po natin. And it's so great to see the Filipinos here doing their stuff and showing us their skills here in the Air Force. So fantastic to have all different countries. Sa isang pambihirang pagkakataon, nagsama-sama sa iisang lugar ang ilan sa mga pinakamodernong aircraft ngayon sa buong mundo. Kabilang sa mga nakadisplay dito, yung nasa likuran ko, yung isa sa mga FA-50 fighter aircraft ng Pilipinas. Pero ang mas inaasam-asam natin ay yung magkaroon na ng sariling multi-role fighter jets ang bansa. Aminado naman ang Philippine Air Force na dehado kung ikukumpara sa ibang bansa ang ating FA-50 fighter aircraft. Pero mas mahalaga raw ang kasanayang makukuha ng mga pilotong Pinoy sa pagsasanay. Lalo na sa modernong air assets na balak bilhin ng gobyerno, gaya ng F-16 at Gripen. Ang pagpunta natin dito ay isang pagkakataon upang makita natin kung ano ba ang pwede nating tahaking sa pag-modernize dahil nakikita natin kung ano pa yung mas advanced and kung paano ito i-integrate sa kung ano ang meron tayo. Magtatagal pa hanggang sa susunod na linggo ang Pitch Black exercise na itinuturing na isa sa mga pinakamalaking pagsasanay sa kasaysayan kung saan 20 bansa ang lumalahok. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Sasabayan naman ang transport strike ng grupong Manibela. Samantala, personal na sinadya ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga bagong proyekto para sa mga magsasaka sa Ilocos Norte. Kabilang dyan ang isang bagong pasilidad sa pagproseso ng bigas. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nanguna sa pagpapasinaya ng isang bagong rice processing facility sa Ilocos Norte. Minsan ay nakakalimutan na ang bayani, ang bagong bayani natin dito sa Pilipinas ay ang lahat ng nagtatanim ng palay, lahat ng iba't ibang mais, ng lahat ng high value crop, lahat ng iba't ibang produkto, lahat ng maitulong namin ay itutulong namin sa inyo dahil napakahalaga ng inyong ginagawa. Dito kikiskisin ang mga aning palay para maging bigas. May mga dryer din para iwas bulok ang mga ani.
Huwebes sana gaganapin ang event pero nakaranas ng pag-ulan ang lugar. Biyaya naman ito para sa mga magsasakang tulad ni Mang Kennedy dahil nagkaroon ng sapat na patubig para makapagtanim sila ng palay. June, July, dapat tapos ka na sana yan. Siyempre, abutin kami ng August, September. Magtanim dyan. Baka December, wala nang ulan ulit. Kung kulang tayo sa tubig, yan ang problema. Yung mga mayroong kanal, yung mga may irigasyon, sigurado, kung magsasaka sila yun, tumama sila sa ani. Kasi kompleto sila sa tubig eh. Malaki ang potensyal ng lupain sa buong rehiyon ng Ilocos. Ayon sa Philippine Statistics Authority, pangalawa ito sa mga rehiyong pinakamarami ang aning palay kada ektarya. Katatanim lang ng mga punla sa bukiring ito sa barangay Ab-Abut dahil sa mga pag-ulan ngayong buwan. Pero mas madalas daw ang ganitong maaraw at mainit na panahon, kaya nangangamba ang mga magsasaka na baka matuyot ang kanilang mga pananim at maging abonado pa sa kanilang paggamit sa makinang pampatubig. Kanya-kanya kasi silang bayad sa gasolina kung aasa sa irrigation equipment. Handa naman daw ang Department of Agriculture na tumulong sa kanilang gastusin. Pwede silang maka-avail ng hanggang 3,000 pisong tulong sa mga substation ng ahensya. Usually, ang hinaing ng ating mga farmer ay sa layo, sir, ng kanilang farm going to the office of the DA ay ibinababa natin, sir, sa LGU para mas malapit na nila, sir, na mapaghingan, sir, ng tulong. Nakatoka sa National Irrigation Administration ang pagpapatayo ng malalaking dam tulad ng reservoir project sa bayan ng Pasukin. Pinasinayaan din ito ni Pangulong Marcos noong Biyernes. Ang proyekto pong ito ay makakapagbigay ng patubig sa higit na 1,000 magsasaka sa lugar na ito. Kaya po ang mga magsasaka natin ay makakaasa na magiging mas maganda at marami pa ang kanilang aanihin. Pero ngayong may bago ng rice processing center sa lugar, iisipin pa rin ng mga magsasaka ang bayad sa kuryente. Kaya si Mang Felix, hindi naniniwalang bababa sa 20 piso ang 1 kilong bigas, bagay na matagal nang pinangako ng Pangulo. Lahat po ng namin yan, iniikikwenta, yung gas, yung labor, yung sako, malaki ang diferensya, lalong-lalo na sa kuryente, sir. Hindi mo naman may baba yung presyo ng kuryente. Okay lang po kung may baba ng presyo ng bigas, kaya lang yung presyo ng kuryente, hinahabol namin. Umaasa silang magpapatuloy ang suporta ni Marcos sa natitirang mga taon nito bilang Pangulo. Mula sa Piddig, Ilocos Norte, nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Patuloy na binabantayan ng Pag-asa ang bagyong Karina. Sa latest bulletin ng Pag-asa, huling namataan ng bagyo sa layong 375 kilometers silangan ng Kasiguran, Aurora. Napanatili nito ang lakas ng hanging aabot sa 85 kilometers per hour at bugsong aabot sa 115 kilometers per hour. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, pinalalakas ng bagyong Karina ang southwest monsoon o hanging habagat na siyang nagpapaulan sa Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Capiz, Antique, Negros Occidental at Aklan. Susunod, 3 sugatan sa sunog sa bodega sa Quiapo, Maynila. Babaeng nagbenta umano ng nakaw na SUV ng kanyang amo, arestado sa Lucena City. At pagsikat ng Nation's Girl Group na Bini tampok sa isang bagong documentary series. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Nasunog ang bodega ng isang online shop sa Quiapo, Maynila kaninang madaling araw. Ang hinihinalang mitsa ng apoy, naka-charge na electric bike. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Nagising sa pagkakatulog kaninang madaling araw ang mga residente ng Calero Street sa Quiapo, Maynila. Bigla kasing sumiklab ang sunog sa unang palapag ng isang gusali.
Mabilis kumalat ang apoy na imbakan pa naman ng isang online shop. Bandang alas 5 nang ideklarang fire out ang sunog. Pero di pa nakakahinga ang mga bumbero. May panibagong sunog na sumiklab. Gumapang kasi ang apoy sa ikalawang palapag ng gusali. Ayon sa mga bumbero, pahirapan ang pag-apula sa sunog na ito dito sa Quiapo, Maynila na nagsimula bago mag-alas 2 ng madaling araw kanina. Sa mga oras nga na ito ay mag-aalas 11 na ng umaga pero hindi pa rin naaapula ang apoy na nagsimula sa warehouse na ito na napag-alamang tambakan ng mga tumbler, plastic wares at electronic lights. Gumamit na ng kemikal ang mga bumbero para maapula ang sunog. Nahirapan po kami unang-una sir kasi isa lang yung ating entrance. Tapos kulob po yung loob, confined po yung ating sunog. Hirap po pumasok dahil sobrang kapal po ng usok. Pinaghahanap pa ng BFP ang mga tauhan at may-ari ng nasunog na gusali. Inaalam pa ngayon ang sanhi ng apoy at halaga ng pinsala nito. Pero paniniwala ng mga residente na iwang nakacharge na electric bike ang sanhi ng sunog. May firewall naman kaya hindi na kumalat sa ibang gusali ang apoy. Pero si Albert na may-ari ng bar malapit sa warehouse, hindi na raw nagpakampante. Lahat ng importanteng bagay, mga aircon, speaker, lahat, nilabas na namin. No choice kailan lang kami nag-operate dyan, March pa lang. Sa tagal ng sunog, nagpahinga na sa gilid ng kalsada ang ilang bombero. 3 ang naitalang sugatan matapos mapaso at masugat. Inabot ng halos 10 oras bago magdeklara muli ng fire under control ang mga bombero. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. Arestado ang isang sekretarya matapos umanong nakawin ng sasakyan ng kanyang amo. Ibinenta pa raw ito ng sospek. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Walang palag ang babaeng ito matapos palibutan ng mga pulis sa Lucena City, Quezon. Ang babae na si alias Kat, sospek sa pagtangay ng isang SUV. Base sa investigasyon ng Lucena Police, pagmamay-ari ng amo ni Kat ang sasakyan. Wala pa pong isang buwan itong empleyado bilang sekretary. Kaya tiwala po yung may-ari na tauhan niya hindi gagawa ng masama. Subalit nagkaroon po ng interes at pagkakataon itong suspect para tangayin po yung isang sasakyan na Nissan Kick po. Matapos tangayin, ibinenta ni Kat ang SUV sa isang residente rin ng lungsod. Kwento ng buyer sa mga pulis, nagkasundo sila sa presyong 900,000 pesos. Pumayag daw ang suspect na 400,000 pesos na down payment muna ang ibigay. Pero nang pumunta sa tanggapan ng Highway Patrol Group ang buyer para sa verifikasyon ng mga ibinigay na papeles ng sasakyan, dito niya nadiskubre na nakaw pala ang SUV. Agad namang humingi ng tulong ang buyer sa mga pulis kaya't ikinasa ang entrapment operation. Pumayag ang suspect na makipagkita sa isang bangko sa pag-aakalang mababayaran ang balanse. Pero laking gulat ni Kat nang mga pulis ang humarap sa kanya. Resume po, pakibuksan po yan. Pakibuksan po yan. Mabalas po yan. Ito po. Ito po. Bukas na po ang garga. Buksan mo. Buksan mo. Tikom naman ang bibig ng sospek sa krimen. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. 30 kilo ng marijuana bricks ang nasabat ng mga tauhan ng PIDEA sa Tuguegarao City kahapon. Nakasilid pa sa 2 kahon ng mga iligal na droga nang makuha mula sa suspect ng isang high-value target. Nahaharap siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Samantala, sa Maasin City naman, nabisto ng mga pulis ang isang parcel na marijuana pala ang laman sa loob ng warehouse ng isang courier service. Umaksyon ng mga pulis base sa isang sumbong. Galing daw ang item sa Binyan, Laguna at ipadadala sana sa isang barangay sa Southern Leyte. Nauwi naman sa disgrasya ang outing ng isang pamilya sa isang resort sa Lapu-Lapu City, Cebu. Makikita sa video ang isang babaeng nakahiga sa dulo ng inflatable bed. Kasunod naman ang pagtalon ng isang resort staff para tumilapon ng nakahigang turista. Pero sa halip na sa dagat, imbis na sa dagat tumilapon, sa inflatable bed pa rin bumagsak ang babae. Naunang kanyang ulo sa pagbagsak, saka siya nahulog sa dagat. Isinugod agad ang biktima sa ospital. Pero makalipas ang higit 1 linggo, binawian din siya ng buhay. Kinilala ang biktima na si Catherine Ega, 43 taong gulang.
kasama nag-outing ng biktima ang kanyang pamilya. Ayon sa mga otoridad, posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence at civil damages ang may-ari ng resort. Pansamantala ring ipasasara ang resort habang gumugulong ang investigasyon. Ang tinitingnan lang namin is kung may kaukulang bang permit galing sa local government unit, kung authorized ba silang yung water sports activity. Aside from ng permit ng resort, kailangan din pag nag-operate sila ng mga outdoor activities, especially yung extreme water sports activity. Isang araw matapos ang drone strike sa Tel Aviv, gumanti na ang Israel military laban sa pambobomba ng grupong Houthi. Sa videong yan, makikita ang malakas na pagsabog at sunog. Kuha yan sa Hodeida port ng Yemen matapos ang airstrike ng Israel. Kinumpirma naman ng Israel na binomba nga nila ang ilang military targets na hawak ng Houthi. Kabilang din sa mga pinunterya ang ilang oil depot. Dahil sa tumitinding tensyon sa pagitan ng Israel at ilang grupo, pinangangambahan ang mas malaking gyera sa Middle East. Lalo pat nangakong gaganti ang Houthi Supreme Political Council sa ginawang airstrike ng Israel. Balik campaign trail naman si former US President Donald Trump isang linggo matapos makaligtas sa assassination attempt. Ngayong araw ay nagpunta si Trump sa Grand Rapids sa Michigan kung saan kasama niya ang running mate na si Ohio Senator J.D. Vance. Sa kanyang talumpati, muli niya binakbakan ang Democrats. Binakbakan din niya si dating House Speaker Nancy Pelosi na tinawag pa niyang crazy as a bed bug. Kwenestyon naman niya ang pagkukulang sa seguridad matapos ang tangkang pagpatay sa kanya. Giit ni Trump, walang nagtimbre sa kanila na may banta pala sa buhay ng dating Pangulo. Tanong pa ni Trump, paano nakapwesto sa bubong ang sniper? Tinamaan ang bala sa tenga si Trump ng barilin. Napatay naman ang FBI agents ang sniper. Huwag kayong bibitiw, magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Bantay sarado na ng mga pulis ang paligid ng Batasan Pambansa para sa sona ni Pangulong Bongbong Marcos bukas. May pagbabago naman sa mga lugar na pwedeng pagdausan ng mga kilos protesta. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Brian, saan na pa pwedeng pumunta ang mga magrarally? Jess, mas makalalapit ng konting-konti ang mga magpoprotesta laban sa gobyerno. Pwede na sila hanggang sa tapat ng Diliman Doctors Hospital. Halos 1 kilometro ang iaabante nila mula bandang Tandang Sora. Dito naman sa harap ng Batasan, may mga pulis na on standby na at inaasahang darami pa sila bukas ng umaga. Sa biyahe ng aming team kanina, nakita naming tad-tad na ng mga tarp na to ang EDSA. Ang makikita riyan ang mukha ng Pangulo na nakatakdang magdaos ng ikatlong State of the Nation Address bukas. At di lang sa EDSA, kahit sa ibang malalaking kalsada tulad ng Quezon Avenue, nakapaskil na rin ang darawan ng Pangulo. At habang papalapit sa Batasang Pambansa, mas lalong natatanim sa isip ng mga dumaraan na sona na bukas. May ilang pulis nang nakabantay sa paligid ng Batasan, 1/4 pa lang yan ng mga ide-deploy para sa sona. Simula alas 6 ng umaga bukas, full force na ang nasa 23,000 pulis mula sa Metro Manila at mga karatig rehiyon. Nasa 10,000 tao naman ang inaasahang magpoprotesta. Nabanggit natin kanina nga na pinayagan ang mga anti-government rally hanggang sa tapat ng Diliman Doctors Hospital. Ang mga pro-government protest naman pwede hanggang sa tapat ng Commission on Audit. Pinaghiwalay ang lugar ng protesta ng dalawang grupo para iwas girian. Muli namang nagpaalala ang PNP sa mga rallyista na huwag nang magsunog ng effigy. Ipinagbawal na kasi ito at kung maaari rin ay huwag humambalang sa daan para di lalong bumigat ang daloy ng trapiko. May alternatibong ruta rin para sa mga motorista. Sa mga pupuntang Fairview, gamitin ang North Avenue, liko sa Mindanao Avenue, papuntang Sauy Road o Quirino Highway at labas sa Commonwealth Avenue. Sa mga galing C5 naman, pwedeng mag-Luzon Avenue, tapos Congressional Avenue. Pwede rin kumaliwa sa Magiting Street, kanan sa Maginhawa,
kaliwa sa Mayaman at labas sa Kalayaan Avenue. Habang nangyayari ang mga paghahandang ito, nakausap din namin ang ilan sa mga nakatira sa tapat ng batasang pambansa. Ito nga dalawang tricycle driver na aming nakilala, tubong Pangasinan sila, sina Mang Henry at Mang Ron. Naniniwalang good job daw ang Pangulo pero may pending pa raw siya. Kabilang na mga proyektong pabahay para sa kanila na pinangako raw ng Pangulo noong nakaraang taon at mababang presyo ng bilihin. Samantala, tinitingnan pa raw ng mga otoridad kung kakailanganing magpatupad ng signal jamming sa paligid ng batasang pambansa. Magkakaroon sila ng huling pagpupulong mamayang alas 7 ng gabi para plansyado na ang deployment bukas. Balik sa inyo. Nagulat mula Quezon City, maraming salamat Brian Basa. Samantala, naka one-on-one naman ni TV5 News anchor Ruth Cabal si Senador Cheese Escudero 2 buwan matapos siyang maupo bilang Senate President. Ano ba ang ilang issue at hamon na kinahaharap ng Senado sa ilalim ng kanyang liderato? Narito ang report. Today, I offer my resignation as Senate President of the Republic of the Philippines. I, Francis Joseph G. Escudero, the duties of my present position, so help me God. Ang di maipasang charter change daw ang naging huling hibla ng administrasyon para palitan si dating Senate President Juan Miguel Zubiri. Tutol ang mga senador sa People's Initiative na sinusulong naman ng liderato ng Kamara. At ang bagong palit na mukha ng Senado, ang ngayon Senate President na si Cheese Escudero. Ang paniwala ng ilan, si Escudero ang magiging susi para makalusot sa Senado ang tsa-tsa. When you came in as Senate President, you mentioned that you want to reach out, diba, parang to iron out whatever conflict you have with with Congress, with House Speaker Romualdez. Nagawa nyo na po ba yun at ano ang status sa tingin nyo sa magiging working relationship? Mula nung nakausap kami bago pa mag-ledak, nagkaroon kami ng pagkakaunawaan at naalis namin anumang hidwaan, sama ng loob sa pagitan namin. Trabaho ngayon naming dalawa, natiyakin na mag-trickle down yun, bumaba yun sa aming mga miyembro. At inaasahan ko, gayon din siya, na magiging mas magaang, mas swabe ang relasyon at ugnayan sa pagitan ng Kamara at ng Senado, kaugnay sa mga trabahong dapat naming gawin. But in terms of, kasi meron pa kayo ng joint, yung RBH 6 anong mangyayari kaya dito and right na wala pang kapalit si Senator Angara? Hindi yan prioridad para sa akin at hindi yan magiging prioridad ng Senado. Aside from that, inflation, kasi yun yung number one concern. Sa tingin nyo ba there are some bills na which could ease a bit yung burden sa consumers or sa public? Ang anti-smuggling bill, agricultural smuggling bill, na maglalayong tiyakin na anumang stock ay mailalabas sa merkado para mapababa ang presyo, hindi lamang ng bigas, pero ng mga produkto at bilihing agrikultura. Pangalawa siguro, ay presyo ng produktong petrolyo. Hindi lamang sa pamamagitan ng pagbawas o pagtanggal ng ilang buwis, pero pagsasaayos din ng mekanismo para tiyakin na yung kompetisyon ay malusog. Nagpapatuloy pa rin yung investigation kay Mayor Alice, suspended Mayor Alice Go. Your position again on total ban of Pogo? Desisyon ng gobyerno yan. Kung ibaban niya ng pamahalaan, edi iban nila. Kung papasa ang panukalang batas na yan dito, susuportahan ko. Pero hindi para sa akin na pagpasahan yan sa puntong ito sa pamamagitan ng batas na pwede namang desisyon na ng executive branch. Yung siguro as it is now, and if I just want you to reiterate yung keeping the independence of the Senate, yung mga nasa kabilang bakuran, yung mga grupo ni Senator Mig Zubiri, do you still see working with them? Senator Mig said that they will be independent. Well, I expect nothing less because I'm independent. Every member of the Senate is independent. Pero paparating din po kasing 2025 elections, magbabago na naman ng mga alyansa. They're even talking about 3 Dutertes running and, joining the Senate. Anong nakikita nyo for 2025? Hindi ka ba natutulot na anumang sinasabi sa ganitong mga panahon, hindi naman natutuloy at hindi nagkakatotoo? Sa katunayan, kung talagang tatanggalin na ni Chairman Garcia yung substitution, ang lilinaw yan pagdating ng last day of filing. Sino ba talaga ang totoong tatakbo at para sa anong pwesto? Ngayon, anumang usapin, anumang usapan, ay hudyat lamang na nagsimula ng pamumulitika sa 2025 elections. May karapatan naman ang ating dating Pangulo at malakas pa naman ang ating dating Pangulo sa kanyang pangatawan na manilbihan pa. Pero hintayin ko na lang yung last day of filing.
Bukod sa priority bills na babanggitin ng Pangulo sa kanyang SONA, nakaatang din sa liderato ni Escudero sa Senado ang pagbusisi at pagpasa sa panukalang national budget para sa 2025. Nasa 6.352 trillion pesos yan, mahalagang mandato para sa isang election year. Kinwestiyon ng Alliance of Concerned Teachers o ACT ang aabot sa 20 million pesos na budget para sa State of the Nation Address ng Pangulo. Sa isang pahayag, sinabi ng grupo na hindi katanggap-tanggap ang perang gagastusin para sa SONA, ganong napakaraming pamilyang nagugutom. Tila sampal nga raw ito sa mukha ng mahihirap. Bukod dito, hinimok din ang ACT na gamitin na lang ang porsyento ng budget para sa edukasyon. Kabilang narito ang pondo para sa pagbili ng mga gamit ng estudyante at pagpapatayo ng classrooms. Hinihingi rin ang grupo ng dagdag na sahod para sa mga guro. Nauna nang kinumpirma ni House Secretary General Reginald Velasco na may 20 million pesos ng nakalaan para sa paghahanda at pagdaraos ng SONA. Mga kapatid, sasalang na sa championship match ang Strong Group Athletics sa 43rd William Jones Cup mamayang alas 7 ng gabi. Makakaharap ng SGA ang kapwa nito undefeated na team na Chinese Taipei A. Parehong dominante ang dalawang koponan sa tournament, kaya naman highly anticipated ang kanilang nalalapit na laban. Malaking momentum ang baon ng SGA. Kahapon, tinambakan nila ang Chinese Taipei B 96-70 salamat sa 25-point game ni Chris McCullough. Nagawa nila yan kahit pa wala ang dalawang former Gilas Pilipinas players na sina Renza Bando at Ange Kwame dahil sa injury. Mamaya maglalaro na ang dalawa para matulungan ang Pilipinas na masungkit ang kampyonato. Kung ang SGA susubok pa lang na makuha ang kampyonato, ang golfer naman na si Rian Maliksi nakuha na ang titulo sa 2024 US Girls Junior. Tinalo ng 17-year-old Filipina golfer si Asteris Talley ng Amerika sa finals ng 2024 US Girls Junior sa Colorado sa Amerika. Naging makasaysayan ang panalo ni Maliksi dahil naitala niya ang pinakamalaking lamang sa championship history. Nagawang magkampiyon ni Maliksi isang taon matapos ang kanyang heartbreaking loss sa finals ng 2023 US Girls Junior. O para naman sa mga kapatid nating Bloom, inilabas na ng Nations Girl Group na BINI ang teaser ng kanilang docu-series. Tinawag yang BINI Chapter 1, Born to Win. Tampok sa docu-series ang mga behind-the-scene footage ng grupo sa kanilang BINIverse concert. Ipapakita rin dyan ang kwento ng tagumpay ng BINI. And speaking of tagumpay, umabot na sa mahigit 10 million views sa YouTube ang music video ng kanilang latest song na Cherry on Top. Habang may 5 million streams na rin ang kantang yan sa Spotify. Susunod, nanay na nagulat ng basbasan ng holy water ni Father viral. At BINI may kuwelang tugon sa bashers ng kanilang airport outfit. Mga kapatid, tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas Weekend. Sabay-sabay na tumakbo ang nasa 6,000 kalahok sa isang charity fun run sa Quezon City kanina. Inorganisa ng Tzu Chi Charity Foundation na isang Taiwanese non-government organization ang naturang fun run sa University of the Philippines, Diliman. Layo ng event na makalikom ng pondo para sa scholarship program ng naturang NGO. Para yan sa higit 1,700 nilang Filipino scholars ngayong taon. Talaga namang agaw pansin ang Nations Girl Group na BINI kahit saan sila magpunta. Kamakailan nga ay nagtrending sila para sa malajabawakis nilang outfit habang nasa airport. Sa sobrang kwela nga, napansin pa ng international media ang pakulo. Tila kwelang sagot daw ito ng grupo sa bashers na pumuna sa pagsusuot nila ng face mask sa Cebu Airport. Hindi na kasi makilala ang girls ng fans na naabang pa naman sa kanila. Wala pang pahayag ang BINI tungkol dito.
Andre, Nikki, ito matatapos na naman yung weekend. Nakapagsimba ba kayo? Yes, Mamaya. ako laging Sabado ako. Ako mamaya pa. Ikaw? Habol, mamaya din. Habol. Ito, meron nanay na nag-viral ngayon dahil sa naging reaksyon niya nang basbasan siya ng holy water ng pari. Imbes kasi na wisik-wisik lang hala si Father. Naparami ang buhos ng holy water kay nanay. Nagulat sa nanay, kaya ayun, at napatukan pa si Father. Say nga ng isang citizen, baka naman daw kasi bagong rebound si nanay. Say naman ang isa pa, minus points sa langit si nanay. Nabigla lang. Eh ako parang mas blessed ako pag nasasyabanan ako ng mas maraming tubig. Mas blessed si nanay niya. Ganun lang. Yung wisik-wisik lang. Yun lang. At yan ang mga impormasyong dapat niyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas Weekend.